Sige, magsimula po tayo ng pag-aaral natin sa Calvinism or Doctrines of Grace. So ito po yung Bible class natin for today. Nung nakaraang Sunday, ang pinag-aralan natin ay 5 Solas ng Reformation. Si John Paul yung nagturo nun. Pero ngayon, titignan naman natin ay yung 5 points ng Calvinism. Sobrang ikli lang na historical background. So, ayan yung nasa board. Yung tinatawag na 5 points ng Calvinism, actually, wala siyang specific na isang point sa history na pinanggalingan. Wala tayong makikita na dito nang galing yung 5 points na yan. Dito nang galing yung TULIP, yung tulip, na acronym para sa 5 points ng Calvinism. Pero meron tayong makikita sa history na dito yung pinakamalapit na pinanggalingan niya. Kaya meron tayong 3 events na titignan. Ayan yung nandito sa board natin. Una, yung tinatawag na Remonstrance ng 1610. Pangalawa, yung Synod of Dort ng 1618 at 1619. At pangatlo, ito na yung, actually hindi siya event, pero ito yung somehow general assessment kung kailan nagsimula yung term na 5 points ng Calvinism. So, si Arminius, so isa siyang theologian, isa siyang nagtuturo ng theology. Ang pangalan niya ay Jacobus Arminius. So, yung mga followers niya, yung mga sumusunod sa kanya, pagkatapos niyang mamatay, sila ay nag-present ng tinatawag na 5 points ng remonstrance. So, yun yung 1610. Ang ibig sabihin ng remonstrance, parang pagwewelga yan. Parang pagwewelga. So, doon sa remonstrance na yun, ayan yung 5 points. Dito yung article 1 to 5. Ito yung mga tinuturo nila. Conditional election. Ayan. Unlimited atonement. Total depravity. Dito tayo papasok Yung classical at historical Arminianism ay naniniwala sa total depravity. So, at pang-apat, prevenient grace. Pag-uusapan natin yan later on. At number 5, may conditional perseverance. Tapos, 8 years later, tumugon yung synod. Tumugon itong mga presbytery, mga Presbyterian, mga tumugon sila dito sa remonstrance paper na ito, at dito nagkaroon ng Synod of Dort. Ito yung, isipin nyo, nagtipon-tipon yung maraming mga kapastoran ng mga Dutch churches, at sinolusyonan nila, sinagot nila yung Arminianism. So dito meron silang 5 na main points. Una, yung divine election at reprobation. Pangalawa, Christ's death at yung redemption dito. Pangatlo at pang-apat, magkasama kasi siya. Tinuturo nila yung corruption ng tao at conversion to God. At panghuli, yung perseverance of the saints. So ayan yung tugon nila doon sa 5 points ng remonstrance. Pero gusto ko lang sabihin na hindi si Calvin ang pasimuno ng Synod of Dort. wala na siya nito. Patay na siya nito. Si Arminius, hindi rin siyang pasimuno ng remonstrance. Yung mga tagasunod niya yung nagpasimula na to. So, mga followers nila or mga sumunod sa kanila yung gumawa nitong mga statements na to. Actually, 4 years old pa lang si Jacobus Arminius, patay na si Calvin. So, nung namatay si Calvin, 4 years old pa lang si Jacobus Arminius. So, pero ang titignan natin ngayon is etong nasa pinaka-farthest right sa board. Ito yung 5. So, ito yung 2 historical events. Ito yung titignan natin, yung tinatawag na tulip. Yung kaya siya tinatawag na tulip kasi acronym siya ng T, total depravity, U, unconditional election, L, limited atonement, I, irresistible grace, at P, yung perseverance of the saints. So yan yung tatalakayin natin ng mabilisan ngayon kasi
Yun lang yung oras natin. So, bibigyan natin siya ng very broad na overview, etong 5. Pero, siguro ang gagawin ko dito ay yung 1 to 3, tatapusin natin, tapos discussion tayo, 4, 5, tapusin natin, tapos discussion ulit tayo. Pero may mga disagreement tayo dito sa mga terms dahil may mga misconceptions. So, yung una, yung T, total depravity, pwede natin siyang tawaging complete corruption. Siguro mas better yung word na yon, kompletong pagkamakasalanan. Kasi pag sinabing total depravity, nagkakaroon ng mga misconception dito na lahat ng tao ay sobrang sama na yun yung pinakamasama nila. Parang ang ibig sabihin nung magkakaroon ng connotation na sobrang lalim ng kasamaan. Totoo naman yon, pero yung tinuturo ng total depravity ay hindi yon. Ang tinuturo ng total depravity ay yung lawak ng nasakop ng kasalanan. Tinuturo ng total depravity na lahat ng parte ng tao ay nadamay at bumagsak sa kasalanan. 1 John chapter 3 verse 4, sinabi ni Apostle John, everyone who sins breaks the law. In fact, sin is lawlessness. Kaya pag gusto nyong makakita ng definition ng sin sa Bible, ano ibig sabihin ng sin? Lawlessness. Pagbali sa batas. At yun yung tinuturo ng total depravity. Yung buong pagkatao ng tao, lahat ng faculties niya, binabali yung batas. Ayaw nito sa Diyos, ayaw nito sa mga batas ng Diyos. So, gusto lang natin clarify, hindi ibig sabihin ng total depravity na, number 1, every man is as thoroughly depraved as he can possibly become. Na, yung pinakamasama niya, yun na siya. Hindi. Kasi hindi naman mayroon tayong tinatawag na restraining grace Hindi pa tayo kasing sama nung sarili, nung kaibuturan ng kasamaan. Kaya may makikita tayo sa sarili natin na merong sobrang sama, may medyo masama, may parang hindi masama, parang lang parang hindi masama. May mga degrees. Kasi hindi natin pinag-uusapan yung lalim ng kasamaan, pinag-uusapan din sa total depravity yung lawak ng kasamaan. So, ano pa? Yung sinner has no innate knowledge of God's will and cannot discriminate good from evil. Hindi natin sinasabi na ang makasalanan, wala siyang alam tungkol sa Diyos at hindi siya marunong makaintindi ng tama at mali. Hindi. Kayang gawin ng tao yun. Kayang gawin ng tao na alam niya yung tama at mali, hindi niya nga lang gagawin. Alam niya kung ano yung right from wrong, pero hindi niya nga lang gagawin. Alam niya yung will ng Diyos, pero hindi niya nga lang gagawin. So, hindi natin sinasabi na hindi niya alam. In total. May alam siya. Hindi natin sinasabi na ang sinful man ay incapable of caring for the welfare and virtues of his fellow men. Hindi sinasabi ng total depravity na walang magagawang civil good sa kapwa-tao. Hindi. Kasi kahit unbeliever na gumagawa ng nagsusuli ng pera, tinutulungan yung pamilya, naglilingkod sa bayan, daming unbeliever na politiko na mahahalal ngayon. Pero, nakakagawa sila nito. So, ang total depravity, hindi at sinasabi na hindi nila kayang gumawa ng civil good sa kapwa nila tao. Hindi rin natin sinasabi na ang unregenerate will indulge in every form of sin. Na halos lahat ng kasalanan, gagawin niya. Hindi natin sinasabi yun sa total depravity. Ngayon, anong ibig nating sabihin sa total depravity? We are saying that corruption extends to every part of man's nature, to all faculties, powers of both bodies and soul. Lahat ng meron siya, bagsak sa kasalanan, na ayaw niya sa Diyos at sa batas ng Diyos. Lahat ito, physically, mentally, psychologically, emotionally, conscience, lahat ng pagkatao ng tao, lumalaban sa Diyos. Yun yung sinabi sa Romans chapter 8. Yung carnal,
he who is in the flesh is against God. Sa Romans chapter 8, earlier verses. Sinasabi rin ng total depravity na walang spiritual good sa lahat ng mga tao. Ito yung good na yon. Walang spiritual good. Walang good in relation to God, but only perversion. So mag-ingat tayo na beware, man is born with good relation to God, sinasabi ng iba, pero naliligaw lang ng landas. Yan yung tingin ng iba sa kasalanan eh. Pinanganak daw na mabuti, pero napariwara lang. Hindi totoo yun. Ang tinuturo ng total depravity ay nung ipanganak tayo, ligaw na tayo. Nung ipinanganak tayo, buong pagkatao natin ay laban na sa Diyos. Nakakita na ba kayo ng toddler na gusto ko kayong sundin, mama at papa, buong buhay ko. Nakakita na ba kayo ng toddler habang lumalaki siya na sinasabi niya, mag-worship tayo linggo-linggo. Gusto ko pag nasa worship tayo, hindi ako maglalaro. Gusto ko, nakafocus lang ako. Walang ganon. Tinuturuan natin sila, of course, dahil against yun sa nature ng tao. As a sinful nature ng isang tao. So mag-ingat tayo dun sa ganong idea na parang pinanganak doon na mabuti, naligaw lang ng landas. Hindi ganon. Pagkapanganak natin, ligaw na tayo sa kasalanan. So, anong iba't ibang languages ng scripture dito sa total depravity? Ito, papasadahan ko lang siya. Genesis chapter 6:5. Ito yung gugunawin ng Diyos yung buong mundo at titira si Noah at family niya. The flow of the thoughts of the minds of man is always sin and evil. Nakita ng Diyos yung puso ng mga tao, puro kasamaan. Sobrang sama nung nasa isipan at puso ng mga tao. Genesis 20 verse 6. Ito yung kay Abimelech. The restraining grace of God keeps men from committing more sins. Ibig sabihin, kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos, mas masama pa tayo. Kaysa dun sa, mas masama na tayo ngayon, marami tayong kasalanan ngayon, pero kung hindi tayo pinipigilan ng Diyos, mas pa. John chapter 1 verse 11, yung promised Messiah, dumating siya, pero finorsake siya. He came to His own, but His own received Him not. John chapter 3 verse 19, there is abundance of love for sin and lack of love for the Son. Mahal nila ang kasalanan, imbes na ang anak ng Diyos. Romans 3:10-11, may absolute denial of righteousness and seeking before God. Hindi nila, no one is righteous, no, not one, no one seeks God. Kinote ng Romans 3 sa Psalms. Romans chapter 8, verse 7-9, walang submission sa batas ng Diyos at may pangloob na opposition sa Kanya. 1 Corinthians 2:14, unteachable sila sa spiritual truth at nire-regard sila bilang foolish. 2 Corinthians 4:4, ang term naman doon, they are blinded. Blind yung kanilang mga mata to the glory of the Lord Jesus Christ. So, sa total depravity sa number 1, man in his natural state is a lawbreaker, God-hater, grace denier, and sin lover. Pwede natin i-summarize yun doon. Yan yung nangyari sa biblical storyline. Nag-create ang Diyos, bumagsak sa kasalanan, kaya magliligtas siya at magpapanumbalik siya. So, yung sa biblical storyline, si Adam na representative natin, nag-fail siya na makakuha ng everlasting life at glory. Kaya lahat tayo ay makasalanan na. May dalawa na namana tayo kay Adam. Tinatawag yun, pag narinig niyo yan sa theology, maririnig niyo yung term na original sin. Di ba, nung nakaupo pa si Duterte sa posisyon, isa yan sa mga nilalabanan niya. Sabi niya, anong original sin? Original sin. Ayaw niya dun sa term na original sin. Mali daw yun. Pero, ito yung katotohanan na merong tinatawag tayo na original sin. At yung original sin na minana natin kay Adam ay may 2 parts. May tinatawag tayo na original guilt
at original corruption or pollution. Yung guilt, ito yung positional na katayuan natin. Kapag may isang tao na nasa korte siya at inaakusahan siya ng isang krimen, kunyari, nagnakaw siya. Nasa korte na siya. Sinabi ng judge, you are guilty. Nung sinabi ng judge na guilty siya, hindi yun tungkol sa nararamdaman niya. Hindi sinasabi ng judge, guilty ka sa pakiramdam mo. Hindi yun. Ang sinabi, sa harap ng batas, ay ang status niya ay proven to be a criminal. Yun yung ibig sabihin ng guilty. Hindi yun feeling, sa term natin dito, yun ay status. Either innocent or guilty. So dahil nagkasala si Adan bilang representative natin, tayo ay guilty doon sa kasalanan ni Adan. Minana natin yung guilt position ng pagkamakasalanan ni Adan. At bilang representative natin, mamaya sa afternoon worship, yan yung isa sa sermon natin, sa representation ni Adam sa atin bilang humanity. Pero pangalawa, mas familiar tayo sa original pollution. Minana natin from Adam yung capacity at tendency na magkasala. So yung una, status. Yung pangalawa, tendency. Gusto kong gawin yung, sabi ni Paul, gusto kong gawin yung tama, ginagawa ko yung mali, ayokong gawin yung mali, pero yun yung nagagawa ko. Yan yung tinatawag na original pollution. Yan yung language ng scripture. Pangalawa, punta tayo sa unconditional election. May mga key passages tayo dito. Pwede niyo i-check. Acts chapter 13, 48, Ephesians 1, 3-6, Romans 8, 28-30, 1 Peter 1-2, 2 Peter 1:10. Itong unconditional election, tinatawag ito na sovereign election dahil pumipili yung Diyos ng mga makasalanan na ililigtas niya. Pumipili yung Diyos ng mga makasalanan na ililigtas niya. May dalawang term na kailangan nating maintindihan dito, yung term na predestination saka yung term na reprobation. Yung reprobation, maririnig niya kahit dun sa pinapanood nila na pangbatang mga palabas, may mga term, you reprobate. Yan. Ang ibig sabihin ng reprobation, theologically speaking, ito yung act ng Diyos kung saan iniiwanan niya yung mga makasalanan sa sarili nilang kasalanan for their condemnation. Tandaan natin, ang reprobation, hindi yan aktibong ginagawa ng Diyos. Hindi niya sinasabi, pipiliin ko kayo para mamatay. Hindi. Ang reprobation ay hahayaan ko kayo sa sarili nyong puso. Hahayaan ko kayo sa sarili nyong kasalanan. Maalala nyo, yan yung ginawa ng Diyos kay Pharaoh. Sinabi ng scripture, God hardened his heart. God hardened his heart. Ngayon, paano nagpapatigas ng puso ang Diyos? Nagpapatigas ang puso ng Diyos sa pamamagitan ng hinahayaan sila sa sarili nila. Romans chapter 1. Ang daming words sa Romans 1. God gave them up. God gave them up. God gave them up. God gave them up. Ano yung ibig sabihin nun? Hinayaan sila ng Diyos. Kaya sila mas lalong sumama dahil hinayaan sila ng Diyos. Ultimately speaking, sa usapin ng election, ito yung tinatawag na reprobation. Hinayaan sila sa sarili nilang kasalanan. Gusto ko i-clarify, hindi sila pinasama ng Diyos. God has no sin. Walang kasalanan ng Diyos. Ang ginawa ng Diyos, binitawan sila. Kaya ang term sa mga Christians, kinuha sila, di ba? Pinanatili sila. Ito yung opposite, yun yung reprobation. Ang predestination naman, mas general term ito, but regularly used in Scripture in terms of salvation. Now, sa usapin ng unconditional election, itong pangalawa, gusto natin clarify, hindi tinuturo ng unconditional election na nakita ng Diyos yung faith ng isang tao sa future, tapos saka siya pinili. No. Aktibong desisyon yun ng Diyos. Aktibong desisyon ng Diyos, hindi nakabase sa kung ano yung nakita niya sa hinaharap. Ang another clarification dito, hindi namimili yung Diyos based sa merit ng isang tao.
Hindi niya sinabi, mas mabait to, piliin ko nga to. Ang sinabi ng scripture, walang favoritism ang Diyos. God, James chapter 2, sa Romans, sinabi God is not partial. God has no partiality. At anong ibig sabihin ng partiality? Pinipili mo yung mas may benefit sa'yo. Yun yung partiality. Sino dito yung paborito kong anak? Yung pinakamabait. Partiality yun. Sino yung paborito kong estudyante sa classroom? Ay, pinakamabait. Partiality yun. Kasi, merong mabe-benefit sa'yo at may maganda sa kanya, kaya mo siya favorite. Sa Diyos, hindi ganon. Hindi ganon yung election ng Diyos. Hindi siya, ay, mas mabuti si Joseph kaysa sa iba. Mapili ko. No. Ang nakita ng Diyos sa mga pinipili niya ay kasalanan. Makasalanan sila pero pinili sila despite their sins. Kaya yun yung biyaya ng paghirang. Pwedeng wala nang ihirang ang Diyos, pero humirang siya hindi base sa sarili nilang mga merito. Hindi nakabase sa kung anong nakita sa kanilang kabutihan. Walang ganon. Ano yung summary ng theology nito? Yung election ay consistent to the unbroken Trinitarian theme of redemption. Ang Ama ang pumipili, ang Anak ang tumutubos, ang Banal na Espiritu ang nagpapabanal. Yun yung Trinitarian theme ng redemption. The Father chooses, the Father redeems, yung mga pinipili ng Ama, at ang Banal na Espiritu ang nagpapabanal sa mga pinili ng Ama at para sa tinubos ni Jesucristo. Pero sa Bible, pag narinig natin yung word na election, palagi siyang may direction sa union with Christ at sa sanctification. Palaging ganun. Sa 1 Peter chapter 1, you should make your calling and election sure. Paano? Sanctification, pagpapabanal. Sa Romans chapter 8, yung golden chain of redemption, sinabi doon na whoever God predestines, He called. Whoever He called, He justifies. Whoever He justifies, He glorifies. May kinalaman palagi sa pag-bear ng image ng Son. Sinabi dun sa Romans chapter 8 verse 28. To be conformed to the image of the Son. Palaging Christ-likeness yung point na election. Pag makikita mo sa Bible, maging kawangis at kawangis ni Jesus. Sa Ephesians chapter 1 din, binanggit doon, to the praise of the glory of His grace. Bakit? Kasi, God chose us in Him. Pinili ng Diyos kay Kristo. So, ang election, pinapakita nito yung salvation ay biyaya mula simula. Pinapakita nito na ang kaligtasan ay biyaya mula simula. Na hindi to talaga tungkol sa atin, tungkol to sa Diyos. Na siya mismo yung nagliligtas. Totally nag-grace niya at hindi sa atin. Na maging yung faith natin, nangyari lang yon dahil sa biyaya niya. Kaya lang tayo nanampalataya dahil sa biyaya niya, hindi dahil mas magaling tayo sa iba, mas spiritual tayo sa iba, mas religious tayo sa iba, mas mabait tayo kaysa sa iba. No, it's not about that. It's because of the grace of God. Kaya nanampalataya at nagsisi tayo. So, lahat ng ideas ng merit, yung merit, yan yung meron kang may pagmamalaki, may merito ka, may ipagyayabang ka, may mas mataas ako sa iba. Ano yung sinabi sa Corinthians? Kung tinanggap mo yung biyayang yan, bakit ka magmamalaki? Kung tinanggap mo yung biyayang yan, bakit ka magmamalaki? So, lahat ng merits ng pagmamayabang sa salvation ay matatanggal dahil sa truth ng election. Lahat ng grounds ng pagmamalaki, ako pumili sa Diyos, hindi sila namili. Hindi nila pinili yung Diyos. Ako nagsisi ako, sila hindi sila nagsisi. Ako, sinunod ko yung Diyos, sila hindi. No, hindi natin pwede masabi yan dahil simula pa lang, yung Diyos na yung kumilos. Sa walang hanggan na applicable sa time at sa history. Now, pangatlo, tapusin natin din sa number 3, tapos discussion tayo. Tuloy natin yung 4-5 later. Pangatlo, yung limited atonement.
ayoko rin yung term na to. Marami rin yung mga reformers na ayaw sa term na limited atonement kasi parang meron siyang presupposition na dapat lahat maligtas. Na parang karapatan ng tao na mapunta sa langit. Na parang obligasyon ng Diyos. Parang giniguilt trip pa yung Diyos. Kasi pag sinabing limited, comparative yan na dapat hindi limited. Kaya mas akma yung term na particular redemption, definite atonement, na pumunta si Jesus at namatay si Jesus para sa particular na mga tao. Particular, napaka-definite, hindi siya purposeless, hindi siya namatay para kanino na lang, namatay siya para sa kanila na mga pinili ng Ama, sa kanila na tinatawag niyang tupa, sa kanila na mga pinag-pray niya sa John chapter 17. So anong definition ng definite atonement or particular redemption? That the death of Jesus was intended. Napakaganda nitong definition na to. The death of Jesus was intended for the redemption of a particular people. Alam niyo, nung pinagbubuntis pa lang si Jesus, pinapangalanan pa lang siya ng angel na kinausap niya si Joseph, andun na yung theme na to. Sabi niya, you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Papangalanan mo siyang Jesus dahil ililigtas niya yung mga tao niya. May mga tao siya na ililigtas niya mula sa kasalanan. At napaka-consistent nito theologically mula Old Testament hanggang New Testament. Mga key passages natin, Matthew 1:21, John 10:11, Acts 20, verse 28, Ephesians chapter 5, verse 25. Now, bago ko tumuloy sa theological consistency, napaka-consistent nito biblically at sa narrative ng Bible dahil mula noong bumagsak sa kasalanan si Adam, pangako na ng Diyos na may seed of the serpent saka may seed of the woman. May dalawang grupo na magkahiwalay. Palagi, all throughout history. May seed of the serpent, may binhi yung ahas, at may binhi yung babae. At tandaan natin, pagkatapos magkasala ni Adam and Eve, hanggang ngayon, may seed of the serpent at may seed of the woman. At yung tinatawag na seed of the woman, sila lahat yung mga Kristiyano. Sila lahat yung mga Kristiyano. Nanganak pa lang si Eve ng dalawa na pinakilala sa Genesis 4. Nakilala agad sino yung binhi ng kaaway at binhi ng babae, si Cain at si Abel. Si Abel ay pinatay ni Cain. May seed ka agad, may people agad. At nakita natin yan sa all throughout. Yung mga binhi ni Cain, sila yung mga nagpakasama. Yung mga binhi ni Seth, naggaling doon si Enoch, kala Noah. Tapos after Noah, yung patriarchs, sila Abraham, Isaac, and Jacob. Pero sila lang yung kinakausap ng Diyos. Pagkatapos nila, yung Israel. Hindi lahat ng mga bansa. Israel lang. So makikita natin, meron ditong sense ng particularity at pagiging definite. So, napunta na tayo sa notes natin, yung theological consistency. Gusto nating isipin, consistent ba ito sa tinuturo ng doctrine ng Bible? Now, kung si Jesus ay namatay para sa kanila na nasa impyerno, ang daming problema nun, biblically. Kung namatay si Jesus para sa kanila na nasa impyerno na, ibig sabihin, pinagbabayaran nila yung kasalanan na binayaran na pala ni Jesus. And that's a problem. That cannot be. Hindi pwedeng pagbayaran ng isang tao yung kasalanan na binayaran na ni Jesus. Double payment. Ganun ba yun? It's not. Another consistency sa usapin ng theology ay the death of the incarnate Word saves. Ang kamatayan ni Jesus ay nagliligtas, hindi nito ginagawang possible yung kaligtasan.
Jesus saves, hindi Jesus makes men savable. Hindi ganun ang tinuturo ng Bible. Hindi sinasabi ng Bible na magiging savable kayo dahil sa cross ko. Ang sinasabi, dahil sa cross, you will be saved. Maliligtas talaga mula sa kasalanan. So, yung death ni Jesus ay hindi siya nagre-result ng potential salvation, potential atonement, na magiging savable lang yung mga tao, kung hindi, it really saves and it really atones. May dalawa akong kinote dito, si Pastor Paul David Tripp saka si J. Packer. Ang ganda nung sinabi ni Paul David Tripp. Sabi niya, Jesus did not purchase savability. He took names to the cross. Nung namatay si Jesus, hindi niya lang sinabi na, okay, savable na kayo. Hindi. Nung namatay siya sa cross, bit-bit niya yung mga pangalan ng mga ililigtas niya. Actually, pinag-pray niya sa Gethsemane. Pinag-pray niya sa John 17, sa upper room. Pag binasa yung John 17, anong sinabi niya? I am not praying for the world, but for them whom you gave me. Yan ang sinabi ng Panginoong Jesus sa John chapter 17. Sabi ni J. Packer, Calvary, in other words, not merely made possible the salvation of those for whom Christ died. It ensures that they will be brought to faith and their salvation made actual. The cross saves. Pinapakita rin ito ng particular redemption na may unity at harmony ang Trinitarian Gospel. Ang Ama ang pumipili at binibigay niya sa anak niya yung mga taong yun, at yung anak ay namatay para sa kanila, at yung banal na spirito ang bubuhay na muli sa kanila, ipapanganak na muli, at i-apply sa kanila yung merits ng Panginoong Hesukristo. Now, si Cornelius Venema, sabi niya, what the Father purposed and the Son accomplished for the redemption of the elect, the Holy Spirit is pleased to apply and communicate to them. So yan sinabi ni Cornelius Venema. May unity at harmony ang Trinitarian salvation. Kaya kapag in-insist natin na yung death ni Jesus ay universal, it disbands the gospel unity of the Trinity. So, pause muna tayo. Discussion muna tayo. Tapos itutuloy natin yung number 4 at number 5 after that. Sige. Question, discussion, mga comments. Monica. Tapos may mga narinig akong conversion testimony na parang they tried to seek God in many different religions. Like he's been to Hinduism, ganyan, Buddhism, and then finally he came to Christianity and then he found Christ. So given yung Romans 3:23 and yung sinabi dito na there's no spiritual good, parang can we actually say na they really sought God? Yun yung tanong ko. Kung ang testimony nila, thank you sa tanong, Monica. Kung ang testimony nila ay naging Christian sila later on, masasabi natin na yes, they sought God. Kasi yung pag-seek nila sa Diyos ay dahil sa in-working ng Diyos sa puso nila, kaya nila ngayon hahanapin. Pero kung nagsasabi sila na hinahanap ko yung Diyos, tas ayaw pa rin nila sa Christianity, yun yung medyo questionable. Kasi pag sinasabi niyang hinahanap niya yung Diyos, tapos hindi siya nag-arrive or nag-arrive siya tapos dinenay niya yung Christian faith, natin masasabi, part pa rin siya ng Romans 3 na no one seeks God. Kasi nakita niya na yung tunay na Diyos, sabi niya, nope, ayoko dyan, ayoko sa tunay na Diyos. Pero kung naging Christian siya later on, at yan yung testimony niya, yes, kasi yung Diyos yung nagbibigay sa atin ng biyaya para magkaroon ng bagong puso at para hanapin talaga siya. So, ayun, follow up din, Monica. Okay, ayun. Thank you. Other question or comments? Tanong, Pastor, sa limited atonement, sa mga nabasa ko kasi, ang sinasabi is,
of course, ano siya, in relation dapat palagi siya sa unconditional election eh. So specific yung salvation. Yes. Tama po. Yes. Pero hindi lahat nagre-repent. So, ano yung itsura nung unconditional election and limited atonement? Is it a specific people with specific names na naa-apply iyon kapag nag-repent? Or kahit hindi pa sila mag-repent, sila na yung napili even before? Ayun, how do we reconcile yung ganong seeming na for me a kind of a little contradiction? Ayun po. Pero clarify natin na hindi contradiction yan. Kasi tinuturo ng election at ng particular redemption na magsisisi sila at mananampalataya sila in their lifetime. Magsisisi sila at mananampalataya sila in their lifetime. Hindi lang na, wala lang sa atin yung oras at panahon. Kasi ang ama ang namili, ang anak ang namatay, at ang banal na spirito sa tamang oras, siya ang bubuhay na muli sa kanila. So, hindi natin pwede sabihin na, ay, habang buhay yung isang tao, hindi tayo pwede magsalita ng tapos. At lahat ng mga pinili ng ama, namatay ang anak para sa kanila, ay bubuhay ng banal na spirito, spiritually. Dahil ang ginagawa ng banal na spirito, He is the Spirit of Christ. He is the Spirit of the Father. At yung gagawin niya ay hindi taliwas doon sa work ng Father at Son. So, masasabi na, of course, eternal kasi yung election. So, totoo na yon, pero waiting in time kung kailan mangyayari yon sa isang individual person. Kunyari, tayo, iba-iba yung edad kung kailan tayo naging Christian. Iba-iba ako. Fourth year high school ako naging Christian. Pero, before nun, kasama na ako sa namatay yung Panginoong Hesus para sa akin. Kasama na ako dun sa mga hinirang ng Ama. Pero, later pa, 18 years bago mangyari yun. Yung iba, mas matatanda na sila. Iba, mas bata pa sila. Salamat sa Diyos. Pero lahat sila ay mananampalataya at magsisisi. Follow up doon, bro. Ayun po, parang naisip ko kasi, di ba, isa sa mga accusation ng Pelagian is yung ganun nga na yung ina-accuse nila sa Calvinism is merong sense na parang eternal justification or eternally saved na. Okay. So, yung mga saved ay hindi na kahit kailangan hindi na mag-repent. Mag-believe. So, in application pala, so, excuse me sa term, Pastor, tama bang sabihin na ina-apply natin yung redemption sa sarili natin? Sa Christian life, may part yun. Pero dito sa topic natin, palagi ang Diyos yung nag-a-apply ng redemption. Palagi ang banal na spirito nag-a-apply ng redemption sa atin. Ina-apply ng Holy Spirit yung ginawa ng Panginoon Jesucristo. He is applying the cross to us. He is applying the gospel blessings to us. Siya yung nagbibigay ng faith. Siya yung nagbibigay ng repentance. Pero, tayo yung maniniwala, tayo yung magsisisi, tayo yung magmamortify ng kasalanan after, at tayo rin yung lalago sa kabanalan. So, in that sense, yes. Pero ultimately speaking, pagkilos ng Diyos yun. Without Him, we cannot put on the Lord Jesus Christ and be saved. Ayun, ano Pastor, yun lang. Naging parang enlightenment ko kasi yan sa Calvinism na ganun eh. Kasi yung iba, ang sinasabi nila is kapag nag-respond ka, yun na yun. May sense naman talaga na ganun siya, pero yung response mo is gift pa din yun. Yes. In strict Calvinist language terms. Kasi hindi ka pino-persuade ng Diyos na sige na, magpaligtas ka na. Hindi ganun eh. Na parang independent ka sa Diyos. So you are still a creation na maski yung pag-response mo sa kaligtasan, yung term nila na application mo ng kaligtasan, that is still a gift. So, ayun lang yung naging yung trajectory ng tanong ko. Salamat, Pastor. So, maging yung faith ay grace. Sa Ephesians chapter 2, 8-9, for by grace you have been saved through faith, it is a gift of God. So that no one can boast. Thank you, bro. Pas related question po. Yung sa application po ng Holy Spirit,
naririnig ko rin po yun kapag sa preaching ng salvation na triune work yung salvation po natin. Pero tama po ba, pag sinabing application po ng Holy Spirit is kasama po doon yung regeneration, yung indwelling and being filled with the Holy Spirit na part din po yung sanctification? Ganun po ba yan? Yes, tama bro. So mula pinakasimula ng Christian life ay dahil sa Holy Spirit. Pag pinanganak, born again, pinanganak tayong muli, nanampalataya tayo dahil sa Kanya, nabubuhay tayo spiritually. Ang ganda ng sinabi ni Pastor Noel eh. Kasi pag may sinasabi daw sa Bible na spiritual, ang ibig sabihin ay with the Spirit, na sinasamahan ng banal na Spirito. So, yung spiritual life natin ay life natin with the Spirit. So, beginning to eternity, siya yun. Third person of God yun. Follow-up question, Pas. Kasi po, di ba, ang Panginoong Jesus nung nandito siya, nilib po siya ng Holy Spirit. Masasabi po ba natin na somehow, because of the Holy Spirit dwelling in us, na yun nga po, sabi sa scriptures na Spirit of Christ, nangyayari po yung being conformed to the image of Christ because of the Holy Spirit. Part po yun ng application ng Holy Spirit. Yun yung pinaka-itsura ng application. Ang sanctification nga, sabi ni ibang theologian, ay Christ-shaped. Hinuhulma tayo sa imahe ni Jesus. Lahat ng Christian, iba-iba tayong Christian, pero ang pinaka-point ng sanctification ay maging minomold tayo, maging katulad ka ni Jesus. So, actually, yun yung pinaka-point ng birth, rebirth, hanggang buong sanctification ay maging cross-shaped, Christ-shaped, yung bawat individual Christian. Yun yung kumbaga yun yung end goal. Yun yung main goal ng Holy Spirit. I-mold tayo to the image of the Son. Ayun, sige. Meron pa po, kung meron pa. Pastor, comment. Sige. Bigay ka ng comment dun sa narinig ko na ano. So, ito na po muna yung last, tapos diretso tayo sa next. May na-attendan kasi ako na conference, tapos sinabi niya doon, inisa-isa nila yung Calvinism, yung sa tulip nga, dinidebunk nila yung depravity issue. So sabi nung isa na lecturer, ang tao daw ay morally corrupt, pero metaphysically good. So moral daw na may pagkakamali ang tao, may kasalanan, pero metaphysically we're created as good daw. Kasi in Genesis nga, diba, ang justification niya is yung creation of man being good. God called yung man as good. So, ano ang comment? Ano ibig sabihin ng metaphysically good? Anong itsura nun? Ang parang content ng explanation niya is yung paglikha sa tao. Okay. So, he's created good. So, parang ang nagigets ko kasi dun is, in essence, good sin tao. Okay. Pero morally corrupt siya. Okay. So, ano ang comment mo dun? I agree. Actually, pag binasa niyo ang confession natin, palaging ganun. Na sinasabi ng confession na kinrate tayo na perfect. Kasi ang nagkakaroon tayo ng problem doon dahil ang iniisip agad dati situation natin ngayon. Pero ang pinatutungkulan doon sa mga doctrines na yun ay ano yung original design. Kaya tayo ngayon may problem, nagkakaroon tayo ng conflict kasi we are not designed to be sinners. To be a man is to be according to the image of God. Kaya gulo-gulo tayo sa sarili natin, sa society, dahil wala tayo dun sa original na dapat tayo. Kasi hindi na wala yung image of God eh. Image bearers tayo, tapos sinners tayo. Gulo yun. Kaya pinanganak tayo na may conflict, na hindi ako dapat ganito. Ang ganda nung, hindi ko pa ito nabasa, pero title lang, kay Plantinga. Ang book niya ay Hamartology, We Are Not What We Are Supposed to Be. Parang ganon. We are not what we are supposed to be dahil sa sin. So, I agree doon. In Adam, sa simula, we are created good. Pero dahil sa sin, ngayon ay nagkaroon na tayo ng corruption. So,
Pero i-extend natin yung definition niya na morally corrupt tayo. Totally corrupt tayo. Lahat corrupted sa atin. Emotionally corrupted tayo, mentally corrupted tayo, in our minds, heart, words, actions, corrupt tayo. So, maganda lang ma-elaborate yun. Pero I do not disagree, I agree na originally ay talagang hindi tayo nilikha ng Diyos na makasalanan. Nilikha ng Diyos ang tao na good, pero dahil sa Genesis 3 ay yun ay nangyari. So, sige, tuloyin tayo sa number 4 at number 5. Irresistible grace, tapos perseverance of the saints. Yung irresistible grace, ang ibig lang sabihin nito ay God is able to effectively convert sinners in the setting of gospel proclamation. Nagliligtas yung Diyos kapag pinresent na yung gospel. Meron tayong table dito pero hindi ko na masyado siya i-elaborate, pero ito ay comparative table ng 4 na theological positions: Pelagianism, Semi-Pelagianism, Historic Arminianism, at Calvinism. Yung mga Pelagius, sa history, si Pelagius yan, na hindi siya naniniwala na complete ang corruption ng tao. Para sa kanya, kayang piliin ng tao ang Diyos. Para sa kanya, kayang gumawa ng spiritual good ng tao. Hindi niya kailangan ng Diyos para makasunod sa Diyos. Yun yung turo ni Pelagius. Hindi ko kailangan ng Diyos para makasunod sa Diyos. Kailangan mo lang i-motivate. Kaya mo yan. Yun ang gusto niya ni Pelagius. Now, of course, heretic si Pelagius, kinondemn siya ng church, pero meron pa rin mga sumunod na tinatawag ng mga semi-Pelagianism. So, sa kanila, naniniwala rin sila na hindi totally makasalanan ng tao, pero kailangan niyang biyaya ng Diyos. So, pipiliin niya yung Diyos, tapos bibigyan siya ng biyaya, tadaan, maliligtas na siya. Pero siya yung mauna. Kailangan mauna kang piliin ng Diyos, saka ka lang bibiyayaan pagkatapos mo mamili. Saka ka lang maliligtas. Yan yung semi-Pelagianism. Pangatlo, ito ni Historic Arminianism. Makikita nyo dyan sa pinaka-farthest left. Historic Arminianism, naniniwala sila sa total depravity. Naniniwala ang Historic Arminianism sa inability ng tao. Kaya, ang kailangan, ang grace sa kanila ay tinatawag na prevenient grace. Ayan, no? Yan yung tawag nila dun sa grace na kailangan ng isang tao. Yung Diyos ang mauuna, una siyang kikilo sa tao, tapos yung tao ay nasa kanya na. Ngayon, nasa neutral grounds na siya. Yun yung prevenient grace. Binibigyan ka ng ability to say yes or no. Yun yung prevenient grace. Sa Arminianism, historically, ngayon, kapag pinili mo yung Diyos, si Kristo, maliligtas ka. Pero nasa iyo yung choice. Ganun yan. Pero sa Calvinism, naniniwala sa complete corruption, pero tinuturo na kapag biniyayaan ka ng Diyos, pipiliin mo ang Diyos. Yun yung tinuturo ng irresistible grace. Pag biniyayaan ka ng Diyos, mamahalin mo yung Diyos. Kapag binayaan ka ng Diyos, magsisisi ka. Pag binayaan ka ng Diyos, mananampalataya ka. Kapag binayaan ka ng Diyos, makikita mo yung kagandahan at kaluwalhatian ni Kristo. At iyakapin mo siya. Napakaganda nun kasi yun yung tinuturo ng Scripture na kaya lang natin ayaw sa Diyos dahil bulag tayo. Alam niyo yun? Ako allergic ako sa hipon. Masarap ba yung hipon? Masarap. Sino may problema? Kayo o ako? Ako. Anong problema ko? Allergic ako eh. So, ang problem ko is there's something wrong with me. Bakit ayaw ko yung masarap? Na yun. Yun yung kasalanan. Ginagawa ng kasalanan ay kinaayawan yung Kristo na maganda. Yung Jesus na maluwalhati. Yung Diyos na banal. That's what, yan tawag sa Corinthians, sa blinding. Binablind. Pinapapangit yung image ng Diyos sa atin. That's it. Pero ang ginagawa ng grace, binubuksan yung mata natin, binabago yung puso, para makita natin kung sino yung Diyos sa totoong siya. Kung sino si Kristo sa totoong siya. Yan yung irresistible grace. Hindi ito, mind you,
Hindi ito pipilitin ko kayo maging Christian. Itutulak kita na maging Christian ka. Hindi ganon. Ang ginagawa ng biyaya, inaalis niya lang yung pagkabulag natin. Binibigyan niya tayo ng totoong bagong puso. Inaalis yung pusong bato, binibigyan ng pusong laman para makita natin yung kaluwalhatian. So, yun yung tinuturo ng Calvinism. Ang Calvinism, ina-affirm niya na kailangan natin ng grace, kailangan nating mauna yung grace, at yung grace na yon ay epektibo. In which, makita nyo sa notes natin na sa Pelagianism, hindi kailangan ng grace. Sa Semi-Pelagianism, kailangan ng grace, pero ikaw mauna. Sa Arminianism, kailangan ng grace, mauuna ang grace, pero hindi effective. Hindi pa effective, nasa iyo pa eh. Pero sa Calvinism, it is needed, it is first, and it is effective. So, ito yung role ng Diyos sa conversion. Ang Diyos ang nagbibigay ng faith, siya yung nagbibigay ng repentance. Kaya kapag nagsisi tayo at nanampalataya, yan ay biyaya ng Diyos. Ang banal na spirito ang nagbubuhay na muli sa isang tao para mabuhay siya spiritual. Ang Diyos Ama ang tumatawag papalapit sa Diyos Anak. Number 5, perseverance of the saints. Pinakahuli. Anong ibig natin sabihin sa perseverance of the saints? Ang ibig sabihin nito, sila na mga naging Kristiyano ay magpapatuloy sa Ebanghelyo hanggang dulo ng buhay nila. Magpe-persevere sila to the end. Sa John chapter 8, verse 31, sabi ni Jesus, na ipapakita kung sino yung totoong disciples, depende sa kung gaano siya tatagal. Napapakita kung sino yung totoong Christian sa kung gaano siya tatagal. Tatagal ba siya? Tatagal ba yung kine-claim na faith? Naaalala nyo, dun sa parable of the sower, mayroong 3 naniwala sa word. Yung isa, hindi naniwala eh. May 3 naniwala sa word, pero yung 2, tumigil. Hindi nagbunga. So, ito yung tinuturo ng perseverance of the saints. Once saved, always believing. Once saved, always repenting. Yan yung tinuturo ng sinasabi ng perseverance of the saints. Hindi sinasabi na once saved, okay na yon. Hindi. Once saved, you always believe. You always repent. You persevere in the faith. Sa 1 John chapter 2, verse 19, sinabi ni John, may mga umalis sa atin. Hindi ito yung issue ngayon sa social media na umalis sa lumipat ng church, ha? Ito ay umalis sa faith. Iniwanan yung Christian faith. Sabi ni Apostle John, dahil umalis kayo sa Christian faith, pinatunayan na hindi kayo believer. Amen. Those who come out from us, sabi ni John, were never of us. Sabi ni Apostle John. Pero, alalahanin natin na yung perseverance na to ay may kaparaanan, meron siyang means. Hindi nananatili yung mga Christian sa faith magically. Hindi ganyan. Hindi nag-i-stay sa faith ang isang believer nang wala lang. Hindi. May mga kaparaanan na binigay yung Diyos para manatili siya, na ginagamit ng Diyos para manatili siya. Kaya ginagamit natin yung term na means of grace, mga kaparaanan ng biyaya. Ano yung mga means of grace? Salita ng Diyos, pagbabasa at pagninilay, prayer, sacraments ng baptism at Lord's table, at ang church life. Kailangan lahat yan para magpatuloy sa pananampalataya. John chapter 10, verse 27, the Christian who regularly hears the voice of Christ follows Christ. The sheep hear my voice, I know them and they follow me. Naririnig nila si Kristo, kaya sila sumusunod. Naririnig nila si Kristo, kaya sila sumusunod. Kailangan marinig muna nila si Kristo, saka sila susunod. Tutuloy silang susunod sa patuloy nilang pakikinig sa tinig ni Kristo. Philippians chapter 1, verse 9 to 11, prayer ay directed para maging mature sila sa faith. Sabi ni Paul, pinagpe-pray ko kayo para maging mature kayo sa faith. 1 Corinthians 11, 23 to 26, sacraments are visible representations ng gospel.
1 Thessalonians 5:14. Church life, discipline, lahat ng yan ay para sa pagpapatuloy sa faith. Now, anong kinalaman ng perseverance sa preservation? Napakaraming hindrance para magpatuloy sa faith. Maraming temptation si Satan, kailangan nating i-admit yon at tanggapin yon. Maraming mga hindrance. Ang unang ginagawa ni Satan ay huwag ka maniwala sa gospel. Kapag naniniwala ka na sa gospel, ang gagawin niya ay tumigil ka sa paniniwala sa gospel. So, magbibigay siya mga reasons upon reasons upon reasons upon reasons. Bakit huwag kang maging Christian? At bakit kailangan tumigil ka sa pagiging Christian? Ano pa? Yung sanlibutan, prevalence ng indwelling sin sa sarili nating mga puso. Kaya naniniwala tayo, maraming mga tumalikod sa faith, hindi naman talaga dahil sa, may nakita silang problem sa Bible. Maraming mga nagde-deconstruct. Marami daw silang nakitang mali sa Bible. Alam mo naman natin yung totoong dahilan. Meron silang kasalanan na gusto nilang alagaan at ayaw nilang iwanan. They have this sin na against dito sa faith na hindi nila pwede ipagpatuloy kung magpapatuloy sila sa faith. Amen. Alam natin yon. Hindi tayo bulag. Alam natin sa sarili nating temptation bilang mga Kristiyano yon. May mga ganun cases tayo na ayoko na dahil may isa tayo inaalaga ang kasalanan, yun yung nagiging hindrance. Conflict natin sa faith natin. So, marami yan. Neglect din ng means of grace. Yan ay mga hindrance sa perseverance of the saints. The difficult task of persevering in the gospel is empowered by grace. Bakit? Sa sobrang dami ng bombardment na to, may problem tayo sa loob ng puso natin, tinutukso pa tayo ni Satan, nakakainganyo pa yung sanlibutan. Pero I would ask, bakit Christian pa rin tayo hanggang ngayon? Bakit? Kung sa image na gagamitin natin, minsan sa faith na parang yung hinliliit ko na lang yung nakakapit sa faith. Pero I would ask from another point of view. Ang tanong, kung gano'n na lang kaliit yung dahilan ba't magpatuloy sa faith, bakit nagpapatuloy pa rin tayo sa faith? And I would answer, because grace is powerful. Dahil sa makapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Dahil doon sa maliit na kapit mo na yon, malakas ang pagkapit mismo ng Diyos. Perseverance of the saints comes from the preservation of grace. Sabi ni Stephen Lawson, sabi niya, the perseverance of the saints, in reality, is the perseverance of the Savior in the saints. Yung pagpapatuloy daw ng mga Kristiyano ay pagpapatuloy ni Kristo sa mga Kristiyano. Kaya sila nagpapatuloy kasi nagpapatuloy si Christ na panatilihin sila. Si Christ yung nagpe-preserve sa kanila. Sinabi ni Jesus, no one can snatch you from my Father's hand. Hindi pa natapos doon. Sabi ni Jesus, no one can snatch you from my hand. Aba, may Trinitarian, omnipotent hold yung Diyos sa mga mananampalataya. So, ano man yung mga dahilan kung mga hindrances, mas malakas ang Diyos sa lahat ng hindrances. Pero alam natin na may mga times ng backslidings. Pero ito yung hope, sabi sa Confession of Faith 17, paragraph 3. They renew their repentance and preserved through faith in Jesus to the end. Babalik sila. Mananampalataya sila. Kakapit sila kay Jesus sa dulo. So, ayan yung perseverance of the saints. So, ito po yung study natin sa 5 points. Nung nakaraan, 5 solas. So, yung 5 points ng Calvinism. So, question or mga discussion? Siguro kahit maglaan ako dito na kahit 10 minutes. Sige. So, time check 10:32. Comment lang ako, Pastor, dun sa perseverance and preservation.
Ganda nung nabasa ko kay Piper kasi dito. Sabi ni Piper, we are not consumers of grace. Sabi niya. Kasi yung salitang consumer daw, merong sense na kaya nating bayaran pabalik. So we are not indebted to grace. But at the very core, tayo daw ay recipients of grace. So we do not consume it like a machine na parang kotse na kapag naubusan ng gas, babalik lang kay Christ. Sabi niya, hindi ang grace ng Diyos ay hindi gasolina na fini-fill ka every Sunday. Kundi kahit hindi Sunday, yung grace ng Diyos, yung mismong nagpe-preserve sa iyo all throughout. Aware or hindi? Yes, aware ka o hindi. So hindi tayo consumer, hindi tayo indebted, hindi tayo may utang sa Diyos, kumbaga. Pag naisip ko yun kasi yung lingwahe ng mga Catholic kapag pag may ginawang mabuti, so napupunta yun sa Bank of Merit, parang ganyan, di ba? Treasury of Merit. Yung Treasury of Merit. So parang ang ganda nung doctrine of perseverance of the saints kasi we are being preserved. Essentially, hindi tayo nagkakautang bagkus at the very core of it, we are just recipients of it. We are able to use grace because we have received it through gift. So, ang ganda na sinabi ni Piper, yun lang. Amen. Thank you, bro. Tayo pa kayo may utang sa Diyos Sige po, other comments or questions? Comments, questions? Going once, going twice. So let's pray. Nalangin tayo. Diyos namin, maraming salamat po sa time na binigyan nyo kami ng oras para mapagdiskusyonan namin yung 5 puntos ng biyaya na doktrina ng salita. Pinapanalangin po namin, O Diyos, na maging kapakinabangan po ito sa mga personal naming mga faith, sa personal naming pananampalataya, sa pagtingin namin sa iyo, sa kung sino ka, kung gaano ka mapagbiyaya sa amin, na mula simula hanggang ngayon, hanggang sa walang hanggan, ikaw yung kumakapit sa amin. Ikaw Ama ang namili, ikaw Diyos Anak ang namatay, tumubos, at ikaw Banal na Espiritu ang nag-a-apply. At anong ginawa namin? Wala kaming ibang ambag kundi kasalanan. Wala kaming ibang ibinigay, wala kaming ibang may pagmamalaki sa iyo kung hindi ang biyaya mo mismo. Sa sarili namin, hindi namin pwedeng ipagmalaki, hindi namin pwedeng ipagmayabang dahil ang lahat ng meron kami ay paglabag mula sa dakilang biyaya mo at dakilang pagka-Diyos at kabutihan mo. Kaya turuan niyo po kami na sa mga pag-iisip namin, sa mga doctrines na ito, makita namin ito hindi lang bilang mga scholarly discussions at mga mental exercises, kung hindi ito yung mga doctrines of faith, doctrines for our Christian life. We praise you, we thank you, prepare us for our morning worship. In the name of the Lord Jesus Christ, Amen. Sige po.